Merong isang story sa North Korea na kung saan mayroong isang family na malakas ang kanilang connection sa Christianity. Ang batang ito, ang kanyang maternal grandfather ay isang Protestant minister. Ang kanyang tatay ay nag-aral sa missionary school at naging elder sa isang church, isang Presbyterian church, at ang nanay ng batang ito ay isang deboto ng Presbyterian Christian at aktibo mismo sila sa church. Ang batang ito ay exposed siya sa Christianity, sa church, Christian teaching, sa prayer and worship, sa buhay ng mga mananampalataya. So ang batang ito ay hindi siya ignorante patungkol sa Christianity. At naroon ang influence ng Christian sa kanila. Pero habang lumalaki ang batang ito, nababago ang direksyon ng kanyang buhay. Unti-unti siyang lumalayo sa Christian faith. At sa kalaunan, naging communist revolutionary ang taong ito at siya ang founder ng North Korea, ang lolo ni Kim Jong-un, na kung saan ang North Korea ay naging communist country. At yun ang nakakalungkot. Ang batang tinutukoy ko nga ay ang lolo ni Kim Jong-un na si Kim Il-sung, na kung saan ay talagang nireject nila ang Christianity. Sa pamumuno ng taong ito, pinigilan niya talaga ang Christianity at pinersecute niya ang Christianity. So makikita natin na possible pala na ang isang tao expose siya sa salita ng Diyos, na ang kanyang mga magulang nakakakilala sa Panginoon, ang kanyang lolo ay isang minister, na ang kanyang tatay ay nag-aral mismo sa missionary school. Alam nila ang salita ng Diyos, pero makikita natin na hindi sapat ang experience. At ang taong ito ang siyang nagpasimula na i-persecute ang church ng Panginoon sa North Korea. At yun ang nakakalungkot na story ng North Korea. Kaya pag-usapan natin ngayon is a warning against apostasy. At nasa lesson 2 na tayo. At ito'y makikita natin in Hebrews chapter 6 verses 4 to 8. Ang itinuturo mismo ng verses 4 to 8 ay patungkol sa pagtalikod sa Panginoon. What I mean is, ipinapakita niya ang panganib ng pagtalikod sa Panginoon. Kaya isa-isahin natin ang verses 4 to 8 ng Hebrews chapter 6. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga verses na ito? Number 1, spiritual privileges experience. Verse 4 to 5. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come. Ang tinutukoy mismo ng author rito, ang mga taong nasa loob ng church na na-enlighten, na-experience nila ang kapangyarihan ng Diyos, so naroon ang spiritual privileges sa mga taong ito. Naranasan nila, narinig nila ang salita ng Panginoon, at naturuan sila mismo intentionally ng salita ng Panginoon. Alam nila ang elementary teachings. Dahil tignan ninyo ang binanggit mismo ng author. Once been enlightened, tasted the heavenly gift, shared in the Holy Spirit, tasted the goodness of the Word of God, and the powers of the age to come.
So ipinapakita na ang mga taong ito, alam nila ang patungkol kay Christ. Malinaw para sa kanila ang gospel ng Panginoon. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos. At ang verse na ito ang isa sa pinagdedebatihan ng maraming mga evangelical churches. Ang sabi ng ilan, ito ay ang mga tunay na nananampalataya na tumalikod kay Christ. Sa kabilang banda, ang paniniwala ng ibang mga evangelical churches ay ito ay ang mga professing Christians dahil ang ginamit doon ay na-enlighten sila ng salita ng Diyos. Naturuan sila ng salita ng Diyos pero hindi sila sumampalataya kay Hesus Kristo. Ang verses 4 to 5, hindi pa niya tinukoy kung ito ay mga tunay na mananampalataya o hindi. Kanyang ipinapakita ang lawak ng karanasan ng mga taong ito. Kaya mahalaga ang konteksto. Pangalawa, apostasy seriously warned. Verse 6, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So maliwanag rito, ang falling away ay isang seryosong pag-reject kay Jesus Christ. So ano ang pangunahing warning ng phrase na ito? Mababasa natin yon doon sa have fallen away. Hindi ito isang simpleng pagkakasala. Hindi lang basta't siya ay nanlamig sa Diyos, nanlamig siya sa kanyang pananampalataya. Hindi ito simpleng pagdududa sa Panginoon. Ano ang ipinipicture ng verse na ito? Ito'y pagkatapos na marinig ang salita ng Diyos, pagkatapos na siya'y magkaroon ng sapat na kaalaman patungkol sa Panginoon. Nakaranas siya ng mga spiritual privileges, pero nung nangyari, siya ay tumalikod kay Kristo. Kaya kailangan nating maging maingat dito. Kasi hindi ibig sabihin na ang isang believer ay nagkasala, nanghina, nagkaroon ng doubts, apostasy na agad. Hindi ganon ang tinuturo ng verse na ito. Ang apostasy ay tumutukoy sa isang seryoso at sinasadya na patuloy mismo na pagtanggi sa ating Panginoong Hesus at sa pananampalataya. Kaya makikita na natin rito sa verse 6 na huwag dapat baliwalain ng isang tao ang pagtalikod kay Kristo. Dahil kapag ang isang tao na nakatanggap mismo ng malinaw ng katuruan ng salita ng Diyos, napag-aralan ng salita ng Diyos, then pagkatapos itatakwil niya si Christ, ito ay sobrang seryoso. Kasi tignan niyo ang sinabi mismo ng kanyang salita, ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ng statement na yon? Hindi ibig sabihin na literal na ipinapako ulit si Kristo ang tinutukoy nun. Hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Ang point ng picture na ito, na sa pagtalikod mismo kay Christ, parang tinanggihan na niya ang ginawa mismo ni Kristo sa krus at itinuturing niyang walang kwenta ang ginawa ni Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakabigat ng language ng author dito mismo sa kanyang sinabi sa verse 6. Number 3, the illustration of the land reveals two responses. Verse 7 and 8. For land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop, useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganang ulan ay tinutubuan ng mga halamang
pinakikinabangan or pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos. At sa bandang huli ay susunugin. Napansin ninyo, parehas na nakaranas ng ulan ang dalawang lupa na ito, pero mayroong magkaibang resulta. Doon sa una, sa verse 7, yung isa na nakaranas ng ulan, tumubo, namunga, at napapakinabangan ang kanyang bunga. Sa verse 8, ano ang nangyari? Yung isa na naulanan, yung lupa, ano ang tumubo? Thistles and thorns. At ang sabi roon, walang pakinabang. Nanganganib na ito ay sumpain ng Diyos at ito ay sunugin. So ano ang tinutukoy ng verse 8? Yung mga nasa verse 4 and verse 5. Na-enlighten sila, naranasan nila ang mga spiritual na blessings na mula sa Diyos, naturuan sila ng salita ng Panginoon, na-experience ang ating Panginoon, pero hindi sila nanampalataya. Katulad ng nangyari sa Hebrews chapter 3 and chapter 4. Ano ang story sa chapter 3 and chapter 4 na pinag-aralan natin sa mga nakaraang buwan ng Book of Hebrews? Ang mga Israelita na lumabas sa Egypt, naranasan ng mga nanampalataya at ng mga hindi nanampalataya ang miracle ng Panginoon. Naranasan rin nila at kumain sila in that 40 years ng mana, ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Nung gumawa ng miracle ang Panginoon, hinati niya ang dagat na pula. Hindi lang ang mga mananampalataya, kundi maging ang mga rebellious Israelites, ang mga taong nagmatigas ang kanilang puso, ay naranasan ang miracle na ito at nakadaan mismo doon sa hinati ng Diyos na dagat. Nung gumawa ang miracle ang Panginoon, excuse me, kung saan mula sa bato ay lumabas ang tubig, hindi lang ang mga nanampalataya ang nakainom ng tubig na yon, kundi maging ang mga hindi nanampalataya. Na-experience ng mga mananampalataya at ng hindi mananampalataya ang cloud ng Diyos at ang fire ng Panginoon. Naranasan ng mga mananampalataya at ng hindi mananampalataya na ang kanilang damit ay hindi kumupas at ang kanilang sandalyas ay hindi man lang napudpod. Pero hindi lahat nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. So dito na natin makikita na parehas na naranasan ang ulan ng Diyos, pero mayroong magkaibang tugon. Ang isa ay tumugon ng mayroong pananampalataya, kaya anong nangyari? Ito ay tumubo, ito ay lumago, at ito ay namunga at naging kapaki-pakinabang. Samantalang ang isa, sa kabila ng lahat na na-experience niya ang blessings ng Diyos, ano ang naging resulta? Tumubo ang thistles, tumubo ang thorns, at ang sabi ng Bible, nanganganib na siya isumpain ng Diyos at siya ay susunugin. Parehas na nakaranas pero magkaiba ng resulta. Kaya, ano ang itinuturo ng verses 4 to 8? Number 1, spiritual privileges do not guarantee salvation. Spiritual experience is not the same as saving faith. Ang isang tao pwedeng marami siyang alam tungkol kay Kristo, marami siyang spiritual experiences, pero hindi ibig sabihin na meron siyang tunay na pananampalataya kay Jesucristo. Possible ng isang tao ay exposed sa truth, familiar siya sa Bible, maraming beses nang makarinig ng gospel, pero ang tanong, nagtitiwala ba siya kay Christ? Kaya mahalagang maintindihan natin na ang spiritual privilege at saving faith ay hindi pareho. Uulitin ko, ang experience ng mga Israelita na tinukoy ng author
sa chapter 3 and chapter 4 ng book of Hebrews. Parehas na naka-experience ng miracle ng Panginoon, pero hindi parehas na nananampalataya sa Panginoon. So ganun din sa panahon ngayon. Church activity is not a substitute for faith. Hindi sapat ang maging active sa church. Hindi sapat na nag-aral lang ng salita ng Diyos. Hindi sapat na nakarinig lang ng mga preachings and teachings. Hindi sapat na nabasa ang buong Bible. Hindi rin sapat na nasa ministry. Ang tanong, meron ba siyang personal na relasyon sa Panginoon? Nabasa ba ninyo ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7? Ano ang naging batayan ng mga tao na lumapit sa Kanya? Sabi nila, Lord, kami po'y nangaral. Lord, kami nagpalayas ng masamang espiritu. Pero sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Anong usapan doon? Wala silang personal na relasyon kay Jesus Christ. Ano ang kine-claim ng mga taong ito? Ano ang kanilang ipinagsisigawan? Ang kanilang ginawa kay Christ. Hindi ang ginawa natin kay Christ ang makapagliligtas, kundi ang ginawa ni Christ sa atin. Tayo ba ay tumugon ng mayroong pananampalataya? Isang halimbawa, si Judas. Si Judas Iscariot. Sa libo-libong mga tao na laging nakikinig sa Panginoong Hesus, ang isa sa mga mayroong pribilehyo ay walang iba kundi si Judas Iscariot. For 3 years, nakasama niya ang Panginoong Hesus. 3 taon na naririnig niya ang pagtuturo ng Panginoong Hesus, siya'y nag-aral sa paanan ni Jesus Christ. First hand niyang nakikita ang mga miracles ni Jesus Christ. Sa 3 taon, ano pa sinabi mismo ng kanyang salita na sa book of John, na kung bibilangin at isusulat ang lahat ng mga ginawa ni Jesus ng mga milagro, walang sapat na libro para isulat ang lahat ng mga ginawa ni Jesus. So isipin ninyo, kung ilang libo na mga milagro ang nakita ni Judas, pero nung sinabi ng Panginoong Hesus, sa John chapter 6, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang ilan sa inyo ay hindi nanampalataya sa akin. At sino ang tinutukoy ni Jesus? Sinabi mismo roon sa John chapter 6, walang iba kundi si Judas Iscariot. So si Judas Iscariote, naranasan niya ang mga milagro ng Panginoon, nakapangaral siya ng salita ng Diyos, nakapagpalayas ng masamang espiritu, merong mga signs, wonders, and miracles sa kanyang ministry, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi siya nanampalataya sa akin. So, hindi sapat ang mga spiritual activities, hindi sapat ang paglilingkod, hindi sapat ang kaalaman natin sa salita ng Diyos. Kailangan ang pagtugon kay Kristo. Tignan niyo si Balaam. Si Balaam, meron siyang experience sa Panginoon. Narinig niya ang tinig ng Diyos. Ang kanyang asno, pinagsalita ng Panginoon. Nakita niya ang angel ng Panginoon. Grabe ang kanyang experience. Pero nung sinabi ng kanyang salita, napahamak ang taong ito. Bakit? Ano ang tinitibok ng kanyang puso? Walang iba kundi ang pera. Siya ay gahaman. Bakit maraming mga Israelita ang napahamak at namatay? Dahil sa counsel ni Balaam. So nagturo siya sa mga kalaban ng Israelita kung papaano pabagsakin ang mga Israelita. So kinounsel mismo ni Balaam itong mga taong ito, at maraming mga Israelita ang napahamak. Meron siya mga spiritual experiences, pero hindi sapat yon. Hindi sapat na sabihin natin, na-experience ko si Lord, naramdaman ko ang yakap ni Lord, naramdaman ko ang conviction ni Lord. Hindi sapat yon. Ang tanong ay, nagtiwala ba ako kay Jesucristo na sapat ang kanyang ginawa? Tinanggap ko pa siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay? So salvation is received by faith, not privilege. Yun yung argumento ng author ng Hebrew.
na sinasabi niya na matatanggap lamang ang kapahingahan sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. So, ang salvation ay grace ng Panginoon at natatanggap lang ito sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Pangalawa, apostasy is a dangerous or a serious warning. Apostasy is a serious warning. Ano ang dinidemand ng gospel? Ang dinidemand ng gospel ay ang tugon ng tao. Ang panawagan ng gospel, tumugon ang tao ng mayroong pananampalataya. Kaya napakaseryoso ang warning ng Bible laban sa pagtanggi sa Panginoon. Lalo na kapag ang isang tao narinig niya na ang mabuting balita ng kaligtasan. Lalo na't naituro sa kanya ang gospel. Yan ay nagdidemand mismo ng tugon. Kaya kapag narinig mismo ang gospel, ang katotohanan tungkol kay Kristo, tandaan natin na hindi neutral ang response natin. Dapat tumugon ng mayroong pananampalataya. Hindi sapat ang kaalaman. Babalikan natin ang verse 4 and 5. Na-enlightened ang mga taong ito. Pero hindi sila tumugon na may pananampalataya. Naturuan sila ng salita ng Diyos, pero hindi sila nanampalataya. Babalik ulit tayo sa founder ng North Korea. Ang kanyang maternal grandfather ay minister. Ang kanyang tatay ay nag-aral sa mission school, sa missionary school. Ang kanyang nanay ay deboto na Kristiyano. Nagtuturo ng salita ng Diyos. So naroon ang exposure sa salita ng Diyos, sa Christianity, sa church ng Panginoon. Pero hindi siya tumugon na may pananampalataya. Kaya siya, nung itinatag niya ang North Korea, pinagbawalan niya ang Christianity. Para sa kanya, banta ang Christianity sa kanyang leadership. Kaya makita natin na hindi inaalaw ang gospel sa North Korea. Grabe ang persecution sa North Korea. Expose ang founder sa salita ng Diyos. Pero hindi yun kapantay ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sapat ang knowledge. Hindi sapat na marami akong alam sa salita ng Diyos. Hindi sapat na binasa ko naman ang buong Bible. Kailangan ng pagtugon ng pananampalataya. At huwag rin nating kalilimutan na ang mas maraming alam ay mayroong mas malaking responsibilidad. The greater the light, the greater the responsibility. Kaya habang mas marami kang nalalaman na salita ng Diyos, mas malaki ang responsibilidad. Maraming hahanapin si Lord sa iyo. Kung tignan natin ang the parable of the sower, mayroong 4 na nahasikan. Yung isa lang roon ang tumugon na mayroong pananampalataya. Yung isa pinagbatigas niya ang kanyang puso. Yung isa masaya niyang tinanggap ang salita ng Diyos. Pero dahil nga sa mga persecution, siya'y tumalikod. Yung isa naman, masaya rin niya, na-enjoy niya rin ang fellowship, na-enjoy niya ang salita ng Diyos, pero nahumaling siya sa mga bagay sa sanlibutan ito. Sa bandang huli, siya'y tumalikod kay Kristo. Pero ang isa, ano nangyari? Ang sabi ng Bible, tumubo, lumago, namunga. Mayroong bunga na 30, mayroong 60, at mayroong 100 ibayo. So ipinapakita rito na ang tunay na pananampalataya ay nananatili. Ang tunay na pananampalataya nagpe-persevere. At makikita natin na mayroong bunga ang tunay na pananampalataya. So ano ang pinupunto ng author ng Hebrews? Ang tunay na pananampalataya nananatili, hindi tumatalikod. Ang tunay na nananampalataya
namumunga. At ang bunga ay posibleng 30, 60 at 100 ibayo. So marami mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano, pero ang tanong, nakikita ba ang bunga? Hindi rin pwedeng sabihin ng iba, kasi madalas ko naririnig yung ganito, dati akong Christian, dati akong born again. Wala pong ex-Christian, wala pong ex-born again. Possible na na-attend lang siya sa Christian church or sa born again church, but in the first place, hindi naman talaga siya nanampalataya kay Kristo. Dahil ang tunay na pananampalataya, nananatili, nagpapatuloy. Yun ang tinuturo mismo ng Hebrews chapter 6, verse 4 to 8. Dahil sa verse 4 and 5, yung iba, naroon lang ang exposure, na enlighten lang sila pero hindi sila nagpatuloy. Pangatlo, genuine faith produces fruit. Ang tunay na pananampalataya, mayroong bunga. Ang tunay na taong nanampalataya kay Kristo, makikita mo ang ebidensya na habang siya'y lumalakad sa Panginoon, makikita unti-unti ang bunga sa kanyang buhay. Hindi ko sinasabi na perfect ang mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, meron pa rin tayong mga failures, nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, meron pa rin tayong mga struggles. Marami pa rin mga bagay na dapat baguhin sa atin na mga Kristiyano. Pero tandaan ninyo, mayroon at mayroong bunga. So, maliwanag dyan that good works are the fruit, not the root. Yun ang tinuturo ng kanyang salita. Sa verse 7 and 8, good works are the fruit. Ulitin ko good works are the fruit, not the root. Dahil sinabi roon, yung naulanan, yung isang lupa na naulanan, tumubo, lumago, namunga. Mayroong bunga. Yung isa, naulanan yung lupa, anong tumubo? Thistles, or damo, dawag. At ang sabi ng Bible, walang pakinabang, nanganganib na sumpain ng Diyos at susunugin ng Diyos. So maliwanag diyan, doon sa aking statement na good works are not the root of salvation, they are the fruit of salvation. Ang pinupunto ko ay ganito, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay iniligtas na ng Diyos. Nakukuha po ninyo. Isang halimbawa, si Zacchaeus. Ano ang ebidensya ni si Zacchaeus ay saved? Una sa lahat, sino nga ba si Zacchaeus? Si Zacchaeus ay isang chief tax collector. Pag ikaw ay chief tax collector, iba na ang bansag sa'yo. Iba na ang tawag sa'yo. Ang mga tax collector ay mga outcast. Sila'y mga nire-reject. Tinitingnan rin sila ng mga kapwa nila Hudyo na mga traidor dahil naglilingkod sila sa Roman government. Mas malaki pa ang mga natatanggap nilang pera kaysa kanilang sweldo dahil sa under the table. How much more kung ikaw ay chief tax collector? Yung mga tax collector, mayayaman na that time. Gaano pa kaya pag ikaw ay chief tax collector? And one day, si Lord ay pumunta sa isang city kung saan naroroon si Zacchaeus. Narinig ni Zacchaeus na darating ang ating Panginoong Hesus sa kanilang city. Nagtatakbuhan ng napakaraming mga tao, gustong makita ang Panginoong Hesus, curious sila sa Panginoong Hesus, kasi ang Panginoong Hesus, ang isa sa mga bansag sa Panginoong Hesus ay friend of sinners. Kaibigan ng mga makasalanan. So hindi magandang bansag yon para sa mga religious leaders.
At yun ang ibinansag sa ating Panginoong Hesus. Kasi ang nire-reach out ng Panginoong Hesus ay yung mga outcast. Kasama itong mga prostitutes, kasama itong mga lasenggo, kasama itong mga tax collectors. Kaya siya binansagang friend of sinners. So nung marinig mismo ni Zacchaeus na darating ang ating Panginoong Hesus, na curious si Zacchaeus. Sino si Jesus? Bakit siya tinawag na friend of sinners? So dahil sa na-curious ang taong ito, tumakbo siya, lumapit siya kay Jesus, pero hindi siya makalapit dahil sa dami ng tao. At ang sabi ng Bible, hindi niya makita si Jesus dahil nga pandak siya. So anong kanyang ginawa? Umakyat siya sa puno ng sikomoro. How come nang isang taong mayaman umakyat sa puno ng sikomoro? Parang pangit tingnan, ano? Ikaw isang taong kilala, isang taong mayaman, aakyat ka sa isang puno para panoorin lang at tingnan si Jesus na dadaan doon. Pero walang pakialam si Zacchaeus ano man ang sabihin ng mga tao. Hindi siya nakatingin sa kung anong meron siya. Gusto niya makilala si Jesus na tinatawag na friend of sinners. Pagtapat ng ating Panginoong Hesus kay Zacchaeus, huminto ang Panginoong Hesus at sinabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan at tutuloy ako ngayon sa bahay mo. Wow! Isipin niyo sa dami ng mga tao na naroon, nagsisiksikan. Tinawag si Zacchaeus sa kanyang pangalan. Siguro, possible for how many years hindi narinig ni Zacchaeus ang kanyang pangalan. Tinawag siya sa kanyang bansag, maaaring tinawag siyang buhaya, bumaba ka dyan, kung sa Filipino version. Pero sabi ng Panginoon, Zacchaeus, isipin ninyo, ang Messiah, tinawag si Zacchaeus sa kanyang pangalan. Alam ninyo, yan ang kaibahan ng ating Panginoon sa mga taga-mundo. Ang mundo, tinatawag tayo, binabansagan tayo sa ating mga pagkakamali. Sa ating past. Sa mga nagawa natin sa mga nakaraan na hindi maganda, yun ang bansag sa atin. Pero ang ating Panginoong Hesus sa kabila na kilala niya tayo. Alam niya ang ating mga failures. Alam niya ang ating mga nakaraan, ang mga pangit na nakaraan na itinatago natin. Alam mismo yon ng Panginoon. Lantad yon sa Panginoon, pero hindi niya tayo tinawag doon. Katulad ng kay Zacchaeus. Hindi niya tinawag si Zacchaeus na Sakim. Tinawag niya si Zacchaeus sa kanyang pangalan. Zacchaeus, bumaba ka, sapagkat tutuloy ako ngayon sa bahay mo. Kakain ako ron. Kakain ako ron. Excited na bumaba si Zacchaeus. At ano ang sabi ng Bible? Nagbubulong-bulungan ng mga tao. Sabi nila kay Jesus, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Pero walang pakialam ang Panginoong Hesus ano man ang sabihin ng mga tao. Wala rin pakialam si Zacchaeus. Ano man ang bulong-bulungan ng mga tao, ang focus niya ay si Jesus. So tumuloy ang Panginoong Hesus sa bahay ni Zacchaeus. Ngayon, ganito ang sabi ng Bible. Nung nasa bahay na ang Panginoong Hesus sa bahay ni Zacchaeus, tumayo si Zacchaeus. At ano ang statement ni Zacchaeus? Ang sabi niya, Panginoon, ito na natin makikita ang bunga na totoong naligtas si Zacchaeus. Ang sabi niya, Panginoon, ang kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung mayroon akong nadaya, ibabalik ko ito ng makaapat na ibayo. Halimbawa, dinaya ka niya ng isang baka, papalitan niya ng 4 na baka. Hindi ang gawa ni Zacchaeus ang nakapagligtas sa kanya, kundi ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Papaano natin nalaman na totoo siyang nanampalataya kay Jesus? Ang ebidensya, transformation sa buhay ni Zacchaeus. That moment, sinabi niya, Lord, bibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa mga dukha. Isipin ninyo, ang taong ito, dati ang kanyang Panginoon ng buhay niya ay ang kayamanan.
Napakasakim ng taong to. Pero dahil sa encounter niya kay Jesus Christ, hindi siya ni-reject ng Panginoon. Tumugon siya ng mayroong pananampalataya. Kaya makikita na natin ang ebidensya, ang kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko na sa mga dukha. At kung may nadaya man ako, ibabalik ko ito ng makaapat na ibayo. Isipin mo ang isang mayamang tao, hindi niya na pinanghawakan ng kanyang kayamanan, kundi ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Kaya ang bunga, inire-reveal talaga niya ang condition ng heart ng tao. At makikita natin kung anong condition ng puso ni Zacchaeus. Kaya, ano ang tugon ng mga mananampalataya or ng lahat ng mga naririto? Number 1, examine your heart. Huwag kayong ma-confuse sa religious activity with salvation. Alam niyo, mahalaga na meron tayong time na i-check ang ating heart. Huwag lang basta't isipin natin, basta't ligtas na ako dahil matagal na ako nag-church. Na matagal na ako na nagsisimba, matagal na akong naglilingkod, active ako sa ministry, marami akong alam sa Bible, natapos ko ang training track, natapos ko ang outreach lessons, naglilid ako ng life group, naglilid ako ng outreach. Magandang bagay ang mga ito, pero hindi sila automatic proof of salvation. Posible ka na maging active sa church at marami kang alam sa Bible, pero kailangan pa ring itanong natin sa sarili natin, tunay ba akong nanampalataya kay Yesu Kristo? Tignan niyo ang sabi ng kanyang salita in 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. So, may responsibility tayo na tingnan ang ating sarili. Suriin natin ang ating faith kung ito ba ay genuine or ito ay fake. Hindi ito invitation para maging paranoid tayo tungkol sa ating salvation. Ang point dyan, magkaroon tayo ng honest spiritual examination. Talaga ba akong nagtiwala kay Kristo? Talaga bang tinanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay? Or ang inaasahan ko ay ang religious activities? Doon ko ba inilagay ang aking confidence sa aking kaalaman sa Bible? Sa aking pagiging active sa church? Babalik ulit tayo sa Matthew chapter 7, na binanggit ng ating Panginoon Jesus. Sabi ng Panginoon, darating ang araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral kami ng iyong mga salita. Panginoon, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Pero nung sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ang mga taong ito, ang kanilang confidence ay sa kanilang religious activities. Tingnan ninyo ha, darating ang araw, or maraming mga tao, kakusana, maraming mga tao ang nasa impyerno. Ang mga naroroon, marami ang mga taong relihiyoso. Anong ibig kong sabihin? Hindi dahil sa relihiyoso ang isang tao ay automatic na save siya. Hindi sapat ang kaalaman sa salita ng Diyos. Verse 4 and verse 5 ng chapter 6. Naroon ang exposure nila sa salita ng Diyos. Na-experience nila ang mga miracles. Katulad sa chapter 3 and chapter 4 ng Hebrews. Ang mga Israelita, naranasan nila ang mga milagro. Araw-araw miracle. Isipin ninyo yon. Lalabas sila ng kanilang tent, mamumulot lang sila ng pagkain. Araw-araw nilang nakikita ang cloud ng Panginoon at gabi-gabi nilang nakikita ang fire ng Panginoon. Narinig mismo nilang tinig ng Diyos. Nakita nila ang manifestation ng presence ng Diyos. Nakita rin nila ang apoy ng Panginoon dun sa ibabaw ng Mount Sinai.
For 40 years, nararanasan nila ang mga gawa ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na automatic silang nakaranas ng kapahingahan sa Panginoon. Dahil ang argumento ng author sa chapter 3 and chapter 4, hindi lahat nakapasok sa kapahingahang iniaalok ng Diyos. At ang sabi ng author ay ganito, matatanggap lamang ang kapahingahang iyon sa pamamagitan ng pagsampalataya. Kanino? Kay Hesus Kristo. Kaya alam ninyo ganito pag ine-examine natin ang ating heart, magandang samahan natin yan na ipa-search din natin kay Lord ang ating puso. Ipasuri natin kay Lord. Or habang sinusuri natin ang ating puso, magandang gawin natin na maging panalangin natin, yung panalangin mismo ni David, na sinabi niya, search me, O God, and know my heart. Suriin mo ako, Panginoon. Search me, O God, and know my heart. So hindi lang basta ito isang assessment, kundi ang hinihiling mismo ng author, Lord, i-expose mo kung sino ako. Baka hindi nga tunay akong nanampalataya sa inyo. Baka ginagawa ko lang ang ginagawa ng mga mananampalataya, pero hindi naman pala ako nanampalataya. Kaya mahalaga ang self-examination. Amen po ba? Pangalawa, respond with faith. Huwag nating hayaan na maging tagapakinig lang tayo. Kaya yun nga ang sinabi mismo ni James. Kung pakikinggan lamang ninyo ang kanyang salita at hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Anong kanyang pinupunto? Ang presentation mismo ni James ay ganito. Kaya mapapansin ninyo sa mga sumunod na chapter, ipinakita niya ang iba't ibang uri ng pananampalataya. Ipinakita niya ang dead faith at kung ano ang dead faith. Ipinakita niya na mayroong demonic faith at kung ano ang demonic faith. Then pangatlo, ipinakita niya kung ano ang saving faith. Ang saving faith ay dynamic faith. Yun ang tunay na pananampalataya. Mayroong bunga mismo. Ito ay buong pagtitiwala kay Hesus Kristo at sa ginawa ni Hesus Kristo or sa natapos na ginawa ni Hesus Kristo. At makikita sa kanya ang ebidensya. Mayroong transformation sa puso ng isang taong tunay na nananampalataya kay Hesus Kristo. Ngayon, ano ang tinuturo ng kanyang salita? Hebrews chapter 3 verse 15. Bago dumating sa chapter 6, gusto kong ipaalala sa inyo ang chapter 3. Dahil ang sinasabi ni author, nandoon mismo ang exposure ng mga Israelita sa mga spiritual things, pero hindi lahat sila nanampalataya. Dahil ang naging problema, nung sinabi ng Lord, pumasok na kayo sa lupang pangako, anong ginawa nila? Pinagmatigas nila ang kanilang puso. Kaya sinabi ng author ay ganito, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. So kaya kapag nagsasalita na ang Diyos sa pamagitan ng mga preaching, ng mga teaching, ng pagbabasa natin ng Bible, huwag nating sabihin, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Ang sabi ng Bible, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Sa lahat ng mga naririto at sa lahat ng mga nanonood, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. May conviction sa inyong spirit ng Lord, huwag pagmatigasin ang inyong puso. Madalas kasi ang tao ay ganito, alam ko na yan, mas marunong pa ako kaysa sa iyo, mas magaling pa ako kaysa sa iyo, mas marami pa akong alam kaysa sa iyo. Pero hindi sapat ang maraming alam. Hindi sapat ang knowledge. Ang tanong, binuksan mo ba ang iyong puso? Nanampalataya ka ba kay Hesus Kristo?
Kaya maliwanag ang sabi ng kanyang salita, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Tandaan ninyo, ang tunay na pananampalataya ay hindi yung alam ko lang na mayroong tagapagligtas. Hindi sapat na alam mong mayroong Jesus. Hindi sapat na alam mong si Jesus ang tagapagligtas. Hindi sapat yon. Tinanggap mo ba siya? Nagtiwala ka ba? Ipinagkatiwala mo ba kay Jesus? Na nagtitiwala kang siya lang ang tagapagligtas at sapat na ang kanyang ginawa? Or ang paniniwala mo, dadagdagan ko ng konting good works. Sa aming outreach kahapon, meron nagtanong sa amin, dahil sa isang inattended nilang church, sa isang teaching ng kanilang narinig ay ganito. Yung narinig po namin ay meron po nagsabi na para maligtas kami, dapat maging tapat kami na magbigay ng aming ikapu. Sabi ko, naku po yan. Delikado yan. Kahit sobrang faithful mo sa pag-iikapu, hindi ka maliligtas ng iyong pag-iikapu. Kahit ba ibigay mo ang 50% or 90%, kung hindi ka nananampalataya kay Kristo, walang magagawa ang iyong pagbibigay. Dahil kailanman hindi ka maliligtas at ililigtas, hindi ka ililigtas ng iyong good works. Dahil ang sabi ng kanyang salita, ang kaligtasan, ito ay biyaya ng Diyos at hindi galing sa inyo para wala kayong maipagmalaki. So, ibig bang sabihin, hindi na tayo gagawa ng mabuti? Hindi yun ang tinuturo ko. Babalik tayo doon sa aking illustration kay Zacchaeus. Anong ebidensya ni si Zacchaeus ay totoong nananampalataya kay Kristo? Mayroong bunga. So, babalik ulit tayo sa chapter 6, verse 7. Naulanan yung lupa. Ano nangyari? Tumubo ang halaman, lumago, namunga, kapaki-pakinabang. Verse 8. Naulanan din ang isang lupa. Pero nung tumubo, thistles, thorn. Ang sabi ng Bible, walang pakinabang, nanganganib na sumpain ng Diyos at sunugin. So, ang tunay na pananampalataya, mayroon at mayroong ebidensya. Makikita ang bunga. Sabihin mo sa katabi mo, bunga. Panghuli, live a fruitful life. Ngayon, ganito. Doon sa point number 1, in-examine mo ang iyong heart. So nakita mo, hindi ka pala tunay pa nananampalataya kay Kristo. So doon sa point number 2, hindi mo pinagmatigas ang iyong puso. Tinanggap mo ang iniaalok ng Panginoon na kapahingahan. Ang kanyang iniaalok na eternal life, tinanggap mo ito ng mayroong pananampalataya. Ang point number 3, dahil mananampalataya ka na, i-allow mo ngayon si Lord sa buhay mo. Sinabi ko sa inyo kanina na hindi tayo perfect. Marami tayong mga failures, marami tayong mga struggles, nagkakamali pa tayo. Fine-fail pa natin si Lord. Pero ito ang paalala ko sa mga conviction ng Panginoon, huwag natin sanang i-ignore. Pagkus i-allow natin ang conviction ng kanyang spirit. I-allow natin ang kanyang spirit sa ating buhay na siyang patuloy na umayos at humubog sa atin. Kaya nga sa mga susunod na chapter, pag-aaralan natin ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. Kasi dinidisiplina ni Lord ang kanyang mga minamahal na mga anak. So meron discipline sa kanyang mga anak. Ngayon balik tayo rito. Bilang mga mananampalataya, huwag nating i-ignore ang conviction ng Spirit ng Lord. Hindi sapat lang na ako mag-humble. Alam ninyo, ang humility, hindi siya feelings. Ang humility ay isang decision at mayroong action. Anong pinopoint ko? Ganito. Dahil sa mga nagkakamali pa tayo, nakakasakit pa tayo ng damdamin ng ating kapwa,
Naroon ang conviction ng Spirit ng Lord na sinasabi ng Spirit ng Lord, kailangan mo magpatawad. So hindi lang hanggang emotion, hindi hanggang emotion na, oh Lord, naiiyak talaga ako, gusto ko siyang patawarin. No, mag-decision ka at meron kang action. Mag-humble ka. Sasabihin mo sa Kanya, patawad. Lumalago ka sa love. Lumalago ka sa patience. Lumalago ka sa pagpapatawad mo sa iyong kapwa. Lumalago ka sa kabanalan. Lumalago ka sa pagsunod sa Panginoon. Nagiging masunurin ka ng Kristiyano. Babalik ulit tayo sa pinag-aralan natin last week. Mayroong stages ng spiritual maturity. Nag-i-start sa pagiging baby Christian. So kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ang simula niyan, ikaw ay sanggol sa pananampalataya. So hindi masama na mag-start sa pagiging sanggol sa pananampalataya. Pero napakapanganib ang magstay ng matagal sa pagiging baby Christian. Baka matampuhin ka pa rin. Baka bitter ka pa rin, selective pa rin yung pagpapatawad mo. Kailangan tayong mag-mature. Kaya nga doon sa verse 1 to 3, ang sinasabi ng author, go on to maturity. Mag-press on tayo. So tayo mag-move on. Saan? Sa maturity. Tuloy-tuloy dapat ang spiritual growth. At kahit naabot na natin ang ika-4 na stage ng spiritual maturity, tandaan ninyo, merong iba't ibang level sa ika-4 na stage ng spiritual maturity. Mayroong iba't ibang lalim. Dahil kung titingnan natin sa parable ng ating Panginoong Hesus, sa ika-4 na uri ng puso, namunga siya, merong 30, merong 60, at merong 100 ibayo na bunga. Ganon din ang tinuturo mismo ng John chapter 15, na ganito ang sinasabi ng kanyang salita. Verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Ginamit niya dyan, much fruit. Pero bago niya ginamit ang much fruit, binanggit niya ang unang dalawang level ng bunga. May bunga, mabunga, pagdating sa verse 8, napakasaganang bunga. 30, 60, 100 folds. At ang sabi ng Bible, kapag tayo ay namumunga ng sagana, napaparangalan ang pangalan ng Diyos. Kaya nga dapat tayo maging mabungang Kristiyano. Hindi sapat lang basta't marami na akong alam sa salita ng Diyos. Kailangan yung mga nalalaman nating salita ng Diyos ay isinasabuhay natin. Every time na pinapakinggan natin ang sinasabi ng Spirit ng Lord, yung kanyang conviction sa atin at hindi natin ini-ignore, lumalago tayo. Pero pag ini-ignore natin, even ang mga small compromises, nagmamatigas ang ating heart, naapektuhan ang ating spiritual maturity. Gusto mong maging mabungang Kristiyano? Yung mga conviction ng Spirit ng Lord sa atin, pakinggan natin, i-allow natin ang kanyang word sa ating heart. I-allow natin na i-prune tayo ng Panginoon. Lalago tayo. Lalago tayo. Pero ano ang ini-speak ng Lord sa iyo ngayon? Ano ang sinasabi ng Spirit ng Panginoon sa iyo? Maaring ilang linggo na hindi mo pa gini-give up. Maaring merong mga taong hindi mo pa rin pinapatawad. Kaya mapapansin mo, bakit parang hindi na nag-i-speak si Lord sa akin? Bakit parang wala ng conviction? Dahil yung mga conviction sa mga nakaraan, in-ignore mo. Kaya mga kapatid ko, it's time na pakinggan ang sinasabi ng Spirit ng Lord. Dahil yun ang sinabi ng kanyang salita in Revelation, makinig ang may pandinig, pakinggan ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.